Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. Cancer, this reading is for the month of July. And this is your month, Cancer people. Happy birthday sa mga July Cancer. So, and June Cancer. Okay? And let's see, Cancer sign. Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Cancer sign. So, you put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Cancer. So, Cancer, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Then, pwede kayong maka-resonate doon at hindi dito, at pwede din doon kayo, pwede din kasi mag-continue yung reading ninyo from there to here or from here to there. So let's see, Cancer, sun, moon, rising, Venus. This is for your person, your person's heart's hidden secret. I'm going to pull one oracle card for your person's feelings or heart's hidden secret. Stress, turbulence, tension, arguments, na-stress yung person mo sa'yo, Cancer. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, Cancer? Lagi kang nasa isipan niya at na-stress na siya. Lagi kang nasa isipan niya at na-stress na siguro siya sa kakaisip sa'yo, Cancer. Let's see. Chaser. Chaser in a codependent relationship. Fear of abandonment issue. Alam na, babasa ko talaga yung reading na to, Cancer. Because I can see here that feeling ko yung person mo. Siguro you are someone na lagi kang nag-i-stalk, a bit controlling in a relationship, or palagi kang nag-change ng mood, 'di ba? Yung mga Cancer, and mga Cancer, mga selosa din kasi talaga yan sila in a way, pero parang sobra din sila yung parang mahilig kasi sila mag-stalk talaga yung mga Cancer. Hindi ko lang alam kung lahat ng Cancer, pero yes, Cancer talaga. Kahit i-search mo pa, mahilig yan sila mag-stalk. So, might be Cancer, nasa chaser ka. So, siguro madami kang reklamo sa person mo, madami ka ng parang siguro napapansin, nagtatanong ka ng nagtatanong, gusto mo palagi siyang nandyan, mga, like siguro nagiging clingy ka na sa relationship ninyo, kasi nga meron ditong abandonment issue eh. So, siya naman na-stress na siya sa'yo. Na-stress na siya sa'yo, kakareklamo, magiging sa pagiging clingy mo. So, lagi ka nang nasa isipan kasi nga iniisip ka niya na ano bang gagawin ko sa'yo? Ano ba bang explanation na sasabihin ko sa'yo? Siguro ganon. Pero let's see kung ano yung mangyayari. Cancer, what is happening right now? Cancer, what is happening right now? Cancer, this is painful. This person is
I don't know if this person is betraying you or you felt that this person is betraying you. I think nasa point na naghiwalay na kayo ng person na to because of cheating. And then, but the thing here is, parang hindi ka pumapayag siguro dito, Cancer. But this could be a vice versa, okay? So, parang nahihirapan mong tanggapin yung katotohanan na wala na kayong dalawa. Dahil nga sobra kang nasaktan na ganun-ganun lang yung nangyari. Kaya nga meron ditong fear of abandonment. So, parang issue. And chaser because of like, pinaparamdam mo sa kanya na mali yung desisyon mo na hiniwalayan mo siya at mali yung desisyon, parang mali yung desisyon niya na hiniwalayan ka niya, tsaka mali yung desisyon niya na pinili niya yung isa kaysa sa'yo or something like that. Kasi may cheating talaga dito. You are very disappointed talaga sa person na to, but then parang hindi ka papayag, hindi ka nakaka-move on sa ginawa niya sa'yo. Kaya you keep on might be digging, you keep on stalking, or you keep on texting, parang ganun, para lang maipadama sa kanya na masakit yung ginawa mo sa akin, or bakit nangyari to, bakit ginawa mo to sa akin, or siguro nagpaparinig ka ba social media, or whatever it is. Kaya siya nai-stress na talaga siya sa'yo, or nadi-disappoint na siya. So, let's see about more. Let's see more. Alam mo, Cancer, etong person na to, lagi kanyang nasa isipan kasi parang gusto niya na din na sumaya ka. Gusto niya na makamove on ka na. Gusto niya na maging happy ka na. And parang as a point siya na waiting siya na mangyari yun sa'yo. Kaya yun lagi kanya nasa isipan niya kasi na-stress na din siya. Gusto niya talaga na parang magkaroon ka na ng new beginning sa buhay mo. Kasi parang this person have already gave up on the fight and just really walk away. Naipit talaga to siya sa sitwasyon until sa may pinili na siya. Kumbaga, mapapagod ka lang talaga sa kakantay sa person na to. But this person, parang wish you all the best na sana makapag-move on ka at maging masaya ka ulit. At hindi na yung parang ganito. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? So, you might be dealing here with Aquarius, Gemini, Libra, or you might have Libra or Taurus in your chart, Cancer. Or you might have Leo in your chart. Hindi naman siguro. Or you might be dealing with a Leo sign. Or a Pisces sign. Or Gemini. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? So, see, ramdam niya talaga na hindi ka pa naka-move on, Cancer. Ramdam niya to, na masakit pa sa yung mga nangyari. And para din sa kanya, gusto, yung feeling niya dito na nagkakaroon din talaga sa kanya ng clarity about what happened, na alam niyang kasalanan niya yung mga nangyari. Pero this person really want na maging practical ka at maka-move on ka na. All you want is like that sa'yo, na maghilom ka na mag-heal ka na in a way. So, ito talagang gusto niya mangyari sa'yo. And feeling niya na parang hindi naman niya ginusto yung mga nangyari. Though alam niyang kasalanan niya, hindi niya ginusto yung mga nangyari, pero parang nangyari lang talaga yung mga dapat mangyari. Parang ganun. Siguro umalis na lang siya para wala ng gulo, wala ng away. Ginawa niya na lang yun para wala ng gulo, wala ng away. So, nagkakaroon sa kanya dito ng clarity. And yung meron siyang feeling na nagsisi din siya sa ginawa niya sa'yo. Kasi alam niya naman kasalanan niya eh. Nagsisi din siya sa ginawa niya sa'yo, pero parang desidido na siya umalis dito.
Parang gusto niya muna talaga ngayon na mapag-isa, mag-isip, mag-soul searching to find the enlightenment and to find the right path of his life. Alam niyang mahal mo siya, kaya nagiging ganito ka. Pero parang gusto niya na isipin mo din yung sarili mo in a way. Kaya umalis talaga muna siya sa'yo dito. And gusto niya muna talaga na mag-focus might be sa stability niya, sa trabaho niya. Kaya ikaw naman yung parang hindi naman siguro sa naghahabol, pero gusto mo siguro ng justice about what happened. And parang hindi ka papayag na ganito lang yung ginawa niya sa'yo. Na iniwan ka niya dahil sa ibang babae lang. So, ano yung nararamdaman mo dito? You might also be dealing with Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Scorpio. So, ano yung nararamdaman mo ngayon sa nangyayari ngayon sa inyo, sa person mo? You are observing and you are very disappointed sa person na to. Pero hindi ka pa din, nasa point ka pa din na hindi ka sure sa mga decision mo, na nag-aantay ka pa kasi talaga sa kanya. Nandito yung argument. So, ibig sabihin, nakikipag-argue ka pa talaga sa person na to. And even this person siguro nakikipag-argue pa din sa'yo. Kaya nga na-stress siya sa'yo. So, nagkakaroon kayo sa inyo dito ng tension. Siguro yung arguments dito is yung yung mga away na hindi nagugustuhan. So, na-stress siya sa'yo. Though, alam niya kasalanan niya, pero parang gusto niya na dito sana na makamove on ka na. So, ikaw naman, hindi ka naman na inosente sa mga nangyari. Alam mo, nag-observe ka, nag-stalk ka, nalaman mo. So, pero nasa point pa rin sa'yo na nag-aantay ka pa din. Parang meron ka pa din feeling sa'yo dito na lalaban pa rin ako kung lalaban ka. So, parang ganun, hindi mo lang siguro talaga pinapakita, pero nasaktan ka talaga sa mga nangyari. Gusto mo pa din na ma-save yung relationship ninyo. Na kumbaga, babalik siya sa'yo at iiwan niya yun. So, yun yung parang feeling mo dito. Pero you are very much disappointed sa ginawa ng person mo. Because you really want that this person will not going to walk away, but to choose you, to offer you new beginning, or to offer you victory in life. Na he will going to take the leap of faith towards with you. So, ma-realize niya na mahal ka niya. That is really what you want, to move forward towards with you, to offer you new beginning, and mag-focus na ulit sa inyo and sa mga plano ninyo sa buhay. Because you really want this person na one day magkaroon kayo ng magandang pagsasama, family, or something like that. Excuse me. Because ganito naman kasi talaga yung mga Cancer eh. Pag si Cancer kasi nagmahal, si Cancer na nagkaroon ng relasyon, gusto niya talaga na eto na to, dito na ako bubuo ng pamilya, kaya pinili ko to eh. Parang ganun yung gusto ng Cancer. So gusto niya na yung person niya is like, example, trabaho bahay. Kasi importante kay Cancer yung buong pamilya. You know, Cancer is a sign of mothership. So, parang sa kanya, aalagaan niya yung pamilya niya as long as inaalagaan siya ng partner niya at hindi siya iiwan, na nandyan to support her, na inaalagaan yung pamilya. And gusto niya din yung partner na hindi yung palaging nasa labas, palaging lumalayas or whatever. Gusto niya yung nakasuportado sa kanya kung gaano niya inaalagaan yung pamilya. So, because Cancer is a mother sign. Okay? So, kaya ito yung nararamdaman mo, Cancer. Parang nahirapan kang pumayag. So, let's see kung ano yung pwede mangyari in the month of July for Cancer. Cancer, month of July.
Let's see ano yung heart hidden secret ng person mo for the month of July or in the near future. Bluff, pretending, mass exaggeration. So, ano yung pwedeng gusto niyan sabihin sa'yo? Sana ay masaya ka ngayon. See? Ito talaga yung gusto niya mangyari sa'yo. Na gusto niyang makamove on ka na, maging masaya ka na. Let's see on your part. Ano yung magiging situation mo in the near future, this coming July? Girl with a snake. Empath, narcissist, being charmed or enable boundaries. So, eto, ang nagigets ko kasi dito is hindi madali sa'yo makamove on. So, itong person kasi na to, di ba dito mayroon pa kayong communication, even nag-argue na kayo, palagi kayo nag-argue, palagi kayo nag-away, kahit hiwalay na kayong dalawa. Tapos you are trying to reach out, trying to connect, para lang ma-realize niya. Pero dito magpe-pretend na to siya na he don't care. Hindi na siya makipag-usap siguro sa'yo dito. And para hindi ka na din, parang lalayo ka na lang ba? Kaya nga sinasabi niya, sana masaya ka ngayon. So, dito sa part mo, Cancer, as you are Cancer, you are an empath. So, there's a possibility pwedeng, hindi to para sa lahat, okay? Hindi to para sa lahat. You don't have to agree. Hindi pwedeng, yung iba pwedeng nagawa talaga nila, pero hindi nyo kailangan i-comment or hindi nyo kailangan i-agree. Kasi nandito naman na being charmed, use or enable boundaries. So, parang might be some of you is like nag-iisip na gumamit ng mga spells para lang maalala ka, para lang na hindi naman siguro like dark spell, could be siguro mga some simple spell para lang maalala ka at para makipag-usap na ulit sa'yo, para bumalik na sa'yo. So may mga ganong mga situation. Pero siya kasi is already gone. Nagpe-pretend na lang talaga siya na hindi niya nakikita yung message mo. Nagpe-pretend na lang siya na wala siyang pakialam para makamove on ka na. Kasi gusto niya na din na maging masaya ka. So, ano yung pwede mangyari this month of July? See? Cancer, this person will really going to walk away emotionally. Kasi kung hindi siya mag-walk away emotionally, like magpe-pretend na he don't care at hindi na siya magpag-usap, kung hindi niya gagawin to, maiipit siya sa sitwasyon at mai-stress siya lalo sa mga nangyayari. So, kasi feeling ko siya, magpatuloy na talaga siya, Cancer. Either this person has could be, okay? Might be nagkaroon siguro to siya ng responsibility sa iba, or might be sa iba na talaga yung minahal niya, or kasi parang gusto niya na talaga na to build an empire doon sa another relationship. So, he wanted to move forward and never look back from you na gusto niya na talaga na tahimik na yung buhay niya nang wala nang ganito. And he or she did take the leap of faith towards a new beginning na talaga sa life niya. So, might be this person, might be nagiging seryoso na yung relasyon nila kasi yun na talaga yung piliin niya. Nag-o-offer na siya doon na new beginning and nagpo-focus na din siya doon. Alam niya, siguro feeling ko alam niya na nagme-message ka or nagtatry ka pa din mag-reach out or ano man, naiisip ka niya
minsan gumugulo to sa isipan niya, ikaw. Okay? Because of mga promises siguro na meron din kayong dalawa. Pero feeling ko nakapag-decide na talaga siya na piliin yung isa. Desidido na siya na piliin yung isa. Nag-offer na siya doon ng victory. And parang as a point na ginard niya na yung sarili niya sa'yo. Alam niyang mahal mo siya. Alam niya, naintindihan niya yun. Nahirapan din siya in a way sa mga treatment mo sa kanya. Recently, even hiwalay na kayong dalawa, na-guilty din siya or nagsisi siya sa mga kasalanan na gawa niya sa'yo. Pero desidido na siya na umalis sa buhay mo, Cancer. At magpatuloy na doon sa nabuo niyang pamilya ko di, sa nabuo niyang relasyon. Nagpapatuloy na talaga siya doon. So, if ever na gumagawa ka, hindi naman to para sa lahat, okay? Siguro nasa point lang, some of this like, nasa point lang na nahirapan lang mag-move on, or still trying to reach out, still trying na magreklamo, still trying na magpaparinig, mga ganong mga bagay. Pwedeng ganun pa din. So, parang, ang ginagawa na lang niya is, nagpe-pretend na lang siya na hindi niya nakikita yung post mo, o hindi niya nakikita yung message mo kasi para maging masaya ka na. Kaya sinasabi niya dito na, sana masaya ka na ngayon. Para magpatuloy ka na sa pag-move on mo. So, if ever man, may ginamit talagang spell, like light spell, para pag-isipan, na siguro tinamaan din to siya kasi halos hindi siya nakakatulog. Dumating din siya sa point na gumulo din to sa isipan niya. Sumakit yung ulo niya, naisip ka niya, pero not to the point na pipiliin ka niya ulit. So, kasi magpapatuloy na talaga siya. Hindi ko nakita dito na babalik siya. Mag-move forward na talaga siya towards a great new beginning sa buhay niya, towards that other person. So, Cancer, at hindi na siya makipag-usap sa'yo. So, you might also be dealing, Cancer, here with Capricorn, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Might be this is you, Cancer, or you might also be dealing with another Cancer or Pisces or Aries. So, Cancer, this is your reading for the month of July. So, may advice sa'yo. I think may advice ako may bibigay dito, Cancer. Magpatuloy ka na lang talaga. And hindi mo kailangan na pilitin yung isang tao na kung ayaw na talaga. Hindi mo din kailangan na iparamdam sa kanya o ipaalala sa kanya yung mga pangako niya, yung mga nagawa niya, para pagsisihan niya at babalik siya sa'yo. Kasi yung taong to, hindi naman siguro tanga to, hindi naman siguro bobo to sa mga pinanggagawa niya. It's just that hindi na lang talaga niya gusto yung relasyon. So, parang gusto niya na din talaga na bumitaw. So, kaya kahit anong pilit mo dito, kaya wala na talaga nangyayari. Dahil na din sa gusto niya nang bumitaw. Kaya nga sinasabi na hindi nga talaga magbabago yung isang tao kung hindi siya mismo ang gustong magbago. Kahit anong pilit mo sa kanya na magbago, hindi yan magbabago until siya mismo yung mag-decide na magbago. Gaya lang din dito na hindi mo talaga siya mapipilit na bumalik sa'yo dahil hindi niya na talaga gustong bumalik sa'yo. So, siguro minahal ka niya before, hindi naman siguro sa hindi. Okay, minahal ka niya. It's just that siguro na might be you are just really not meant to be. Siguro may mga ganun talaga. Hindi ibig sabihin na dumating to sa buhay mo at siya na talaga. There's a possibility, madaming posibilidad na dumating to sa buhay mo just to give you a lesson to learn. That isang araw, masasaktan ka at kailangan mo mag-learn ng lesson from that. And sa next relationship mo, hindi mo nahayaan yung sarili mo na mag-chase or magreklamo, maghabol or whatever. You need to love yourself more. You need to parang i-prioritize po yung sarili mo more than sa anyone else. Bigyan mo ng value yung sarili mo na hindi ka maghahabol para lang na ma-realize niya lang na yung mga pagkakamali niya. Kasi alam niya yun eh. Alam niya, kahit dito alam niya yung pagkakamali niya. It's just that gusto niya lang talaga na makamove on na. And ikaw din, gusto niya din na maging masaya ka.
So that is my reading for you. Thank you and God bless.